What time does she usually blank to school? Go, goes, went, gone. Again, maraming nalilito dito kasi merong does, so baka inisip dapat present simple din. Tapos, merong she dito, so baka goes yung sagot para nag-agree siya sa subject. Pero actually, hindi yan yung tamang sagot. Kasi lagi kong inuulit-ulit na kapag meron kang do, does, or did, dyan sa sentence mo, or kahit na question form pa yan, dapat ang kasunod niya ay yung base verb. So, alin ba dito yung base verb? Letter A, go. Your sentence should read, what time does she usually go to school? And again, kung nalilito kayo, paano na yung subject-verb agreement? Hindi na sila nag-agree. Again, nag-agree pa rin sila. Sa maling word lang kayo nakatingin. Hindi yung base form ang nag-a-adjust kapag meron tayong auxiliary. Tandaan, pag may auxiliary do, does, did, sila yung nag-a-adjust sa subject-verb agreement pati sa tense. Sila din yung carrier ng tense. So dito, kung mapapansin nyo, yung does, nag-a-agree siya sa pronoun she. Auxiliary, yan yung magpapalit-palit base sa number agreement. And base rin sa tense. Kung mapapansin nyo, itong dalawa, present, kapag naging past na tayo, did na yung auxiliary. Yung base verb natin, wala siyang ganap dyan. Constant yan na dapat base lang siya.